Konting kembot na lang, mukhang magsasalpukan na ang mga lumalakas na kupunan. Sa conference na ito, mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin. Dahil ang kasabayan na ng Queen of Ice Cream na Creamline ay ang mga dating nasa babang ranggo. Lalong-lalo na ang Chocumucho na ngayon ay sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na kailangang magbilang pa ng puntos dahil sureball ng pasok sa semis. As of December 2, 2023, Creamline Cool Smashers pa rin ang nangunguna sa team standing na may perpektong 10 panalo. Sa ngayon, ang defending champion pa rin ang may malakas na lineup. Kahit pa sabihing wala ang kanilang binuong malakas na tandem na sina Gia at Seth. Pangalawa na sa ngayon ang Chocumucho Flying Titans na sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi na sila magdedepende sa pagkatalo ng ibang kupunan upang kumputin ang kanilang puntos kung sila ba ay pasok o hindi sa semis. Sa ngayon, mayroon na silang 9 na panalo at 1 talong record at ang kanilang huling laban ay kontra naman sa Cheritigo Crossovers na ngayon ay nagbabalik naman sa semis. Sa kanilang mga bagong manlalaro, nagawa nilang makapasok sa semis dahil sa tulong ng mga rookie na sina Ea Laure at ng mga Lady Bulldogs na sina Robles, Cagande at Nierva. Sa ngayon, mayroon na silang 8 panalo at 2 talong record. Ang 2 talo nila ay nagmula sa Akari at sa defending champion na Creamline. At ngayon, masusubukan na naman ang kanilang lakas at diskarte sa bakbakan nila kontra sa Chocumucho. At ang pang-apat naman sa pwesto ay ang Signal HD Spikers na inaasahang makakapasok sa semis. Sa ngayon, mayroon na silang 7 panalo at 3 talong record. At kung matatalo nila ang Galleries High Risers, isa sila sa hinihintay na mabuo ang 4 na maglalaban-laban sa semifinals. Sa puntong ito, ang masasabi ko lang ay nagawang punan ni Gandler ang kawalan ng kanilang kapitana na si Rachel Andakis. At makukuha nilang itawid hanggang semifinals ang kupunan. Nasa parehong panglima sa pwesto ang PLDT at Petrogas at pareho ring magkakatunggali sa huling laban nila sa conference na ito. Sa ngayon, mayroon silang parehong 6 na panalo at 4 na talong record. Kung sino man ang mananalo sa kanila, kukumpitin pa kung malalampasan nila ang puntos ng Signal. Sumunod naman ang Akari na nasa pang-7 pwesto at mayroong 5 panalo at 6 na talong record. Medyo umangat naman ang Akari pero di pa rin sapat upang pantayan ang diskarte ng ibang mga veteranong kupunan. Medyo sa bandang dulo ng kanilang pakikipagbakbakan ay nanghina at natalo pa sila ng mismong bagong ka-sister team na NX-led Chameleon. Nasa pang-8 pwesto naman ang F2 Logistic Cargo Movers. Bago pa man magsimula ang liga ay mukhang hindi handa at marami ang napuruhan sa kanila. Lalong-lalo na ang kanilang key players na si Kiana D. Nag-step up naman sila De La Cruz at Laksina pero di ito sapat upang itawid ang kanilang kupunan hanggang semis. At sa kanilang huling laro ay napuruhan naman si De La Cruz. Nasa pang-9 naman ang bagong kupunan na NX-led Chameleon na mayroong 3 panalo at 7 talong record. Ang Chameleon ay bagong salta sa PBL at ka-sister team ng Akari at pinamumunuan ito ng Japanese head coach na si Coach Taka Minowa. Bago man ang kupunan na ito pero pinabilib na tayo sa umpisa pa lamang ng liga dahil nailabas ni Coach Taka ang lahat ng potensyal meron ang kanyang mga manlalaro. Lalong-lalo na ang binansagang Eagle Claw na si Joe Maraginot na hindi lang pang opensa kundi maaasahan rin sa depensa. Kaya marami ang nag-aabang sa kanilang muling maipakita pa ang kanilang liksi at galing sa mga susunod pang conference. Nasa pang-10 naman ang Farm Fresh Foxes o mas kilala na ngayon sa bansag na F3. For me, napapahanga ako sa galing ng mga batang kupunan at malaki naman ang ikinaangat ng kupunan nang dumagdag na sina Cruz at Romero sa kupunan. Konti na lang at makukuha na nila ang kanilang timpla. Mga bata man silang ituring pero masasabi mong banta pa rin sila sa mga veteranong kupunan. Sa ngayon, mayroon silang 2 panalo at 8 talong record. Pang-11 naman ang isa sa mga bagong saltarin na kupunan na Galleries High Risers. Ang kupunan ay binubuo ng mga veteranong manlalaro. 2 linggo lamang binuo ang kupunan bago nagsimula ang liga, kaya medyo nangangapa ang bawat isa. Kaya sa mga darating na liga, baka makuha na rin nila ang chemistry ng kupunan.
At panghuli naman ang Floor Defenders. Alam naman natin na hindi maganda ang naging karanasan ng mga defenders. Nagkaroon ito ng internal issues na nakaapekto sa kanilang performance. Buti na lang at may sumalo na Good Samaritan. Huli man at hindi man lang nakakuha ng panalo pero panalo pa rin dahil sa nakuha nilang hustisya at naabot sa kinauukulan ang matinding pinagdaraanan ng mga atleta. At para hindi na maulit pa sa ibang kupunan. Ang format naman ng semifinals ay maghaharap ang number 1 team sa number 4 team, habang ang number 2 team ay maghaharap naman ang number 3 team. Ikaw, sino ang bet mong maghaharap naman sa finals? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.